idol at kabayan, gusto nyo ba ng good news? Isang pangmalakasang proyekto na naman ng pamahalaan at ng Department of Public Works and Highway ang nagkaroon ng groundbreaking ceremony para sa isang international cruise port para sa buong Bicol Region. Wow! Non-stop ang ginagawang modernisasyon ng ating gobyerno para sa ating bansa. Kaliwat kanan ang pagbubukas ng mga bagong proyekto, tapos may gagawin at ginagawa na namang bago. Japan, nagpahayag na magbigay ito ng mga bakunang gawa mismo sa kanilang bansa para sa Pilipinas at ito ay libre. Wow naman! Maraming salamat Japan! Isang academy daw sa Bukidnon ang nangako ng libreng pag-aaral at paaralin ang mga kabataan ng libre sa Maynila. Ayun! Nabisto! Dahil ito pala ay paaralan ng mga anay ng lipunan, mga magulang at local government unit pati na ang Tribal Council nagtulungan upang sirain ang nasabing academy. Anong academy ito? Alamin! Makina ng isang dimotor na bangka tumirik sa karagatan. Philippine Navy gamit ang multi-purpose attack craft. Nasagip ang 19 na pasahero. Yan ang maganda, basta meron tayong mga makabagong kagamitan. Maraming buhay ang ating masasalba. Kudos at mabuhay kayo, Philippine Navy. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Isinagawa na ang groundbreaking para sa kauna-unahang international cruise port sa buong Bicol Region. Pinangunahan ito ng Department of Public Works and Highways at Provincial Government ng Albay sa Barangay Dapdap, Legazpi. Layo nitong mahikayat pa ang mga dayuhan para bisitahin ang ganda ng Mayon at mapalago ang turismo sa Albay. Isang world-class travel facility ang maikukonsidera at isang mega tourism project ang itatayo sa lalawigan ng Albay. Ito ay ang International Cruise Ship Terminal na itatayo sa lungsod ng Legazpi, kung saan tanaw ng mga pasahero ang full view ng Mayon Volcano oras na dumaong ang sinasakyang barko sa Albay Gulf. Matatagpuan ang cruise terminal sa kahabaan ng Legazpi City Boulevard, nakatabi ng bagong gawang Sawangan Park na isa ring tourist spot. Inihayag naman ni Mayor Noel Rosal na namaterialize na ang proyekto matapos aprobahan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TEZA ang proposal na inihanda ng City Government. Nakapaloob din sa proyekto ang konstruksyon ng seaport na kayang mag-accommodate ng 300 meter na haba ng tourism cruise ship. Magiging ikalawa na ang Legazpi City sa Tagbilaran City sa Bohol na mayroong international passenger cruise ship terminal. Inaasahan naman na malaki ang maitutulong nito sa muling pagsigla ng industriya ng turismo, hindi lamang sa lungsod kundi maging sa buong rehiyon. Wow mga idol at kabayan, puspusan ang ginagawang pagsisikap ng ating pamahalaan at sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highway upang maisakatuparan ang dati ay pangarap lamang ng ating mga kababayan na ngayon ay abot kamay na. Ang gobyerno ng Japan ay magbibigay ng mga bakunang AstraZeneca sa Pilipinas, sinabi ng Japanese Ambassador sa Maynila na si Koshikawa Kazuhiko nitong Martes. Ang diplomat ay hindi nagbigay ng mga detalye tungkol sa bilang na ibibigay sa Maynila, ngunit tiniyak na maihatid ng Tokyo ang tulong sa lalong madaling panahon. Ibibigay ng Japan ang mga bakunang AstraZeneca sa Pilipinas at tiyakin na maihahatid ang mga ito sa pinakamabilis na posibleng oras upang walang maiiwan sa panahon ngayon ng pandemya. Ipinahayag nito sa Twitter. Sinabi ng Japanese Embassy sa Maynila na ang donasyong bakuna ay ginawa sa Japan at bahagi ito ng pangako na tulungan ang mga miyembro ng estado ng Association of the Southeast Asian Nation o ASEAN. Ibig sabihin mga idol at kabayan, ang bakunang AstraZeneca na ibibigay nila sa Pilipinas ay made in Japan. Ang hakbangin na ito ay bahagi ng tulong ng Japan sa mga bansang ASEAN at nasa labas ng pasilidad ng COVAX. Dagdag pa nito, mga idol at kabayan, kung inyong napapansin sa panahon ngayon ng pandemic, malaking bagay ang mga bakunang ating natatanggap sa mga bansang tumutulong sa Pilipinas. Nagbigay ang China, tinapatan naman ito ng Amerika. Dinagdagan din ng Russia ang kanilang pag-supply ng bakuna sa Pilipinas at ngayon, libreng bakuna ang hatid naman ng Japan para sa ating bansa. Sa una, akala mo nagbabayanihan sila, pero sila ang mga opisyal, mga magulang at taga-barangay sa Gundanon, Kitaw-Kitaw, Bukidnon na nagtutulungan hindi para magtayo kundi para sirain, wasakin, gibain at wakasan ang pangloloko ng anay ng lipunan sa kanilang lugar. Ang Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated o MISFI na matatagpuan sa Purok 2 Barangay sa Gundanon, Kitaw-Kitaw, Bukidnon ay isang pribadong paaralan na pinamamahalaan ng isang non-government organization. Nagsisilbi itong isang tool sa pangangalap sa pagsulong ng mga anay ng lipunan. Ito ay nag-operate
nag-ooperate sa municipality ng Kitaw-Kitaw sa loob ng 4 na taon. Ang mga bata mula sa iba't ibang mga barangay ay pinaniwala na magkaroon ng wastong edukasyon at mas magandang kinabukasan. Noong 5 ng Hunyo 2021, ang mga opisyal ng dalawang barangay, ang Barangay Sagundanon at Barangay Kabalantian, ay inilantad, isiniwalat at tinanggalan ng totoong mukha ang maling gawain at pangangalap ng MESFI Academy o mas kilala sa tinatawag na Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated. Ang dalawang barangay na pinangungunahan ng kanilang mga barangay captain kasama ang kanilang sangguniang barangay at tribal council ay lumikha ng isang resolusyon upang opisyal na sirain ang paaralan at tuluyan ng mapuksa ang mga maling aral at ideolohiya na ibinigay ng mga anay ng lipunan sa mga residente, lalo na sa mga kabataan ng mga nasabing barangay. Isiniwalat ng mga magulang na ilan sa mga mag-aaral ang kanilang mga anak na pinangakuan para sa libreng edukasyon sa ilang universidad sa Maynila. Ngunit sila ay naging mga kalahok o kasali sa mga rally na pinamumunuan ng makakaliwang grupo. Ang libreng edukasyon na ipinangako ay malabo nang mangyari. Sa loob ng maraming taon, ang mga magulang ng nasabing mga mag-aaral na dinala sa Maynila ay nakausap ang kanilang mga anak isang beses o dalawang beses lamang. Ang huling balita na narinig nila tungkol sa kanilang mga anak ay napilitan silang magtrabaho sa bukirin. Ang nasabing aktibidad ay pinangasiwaan ng dalawang barangay captain at mga opisyal ng barangay at tribal council ng dalawang barangay. Ang nasabing demolisyon ay nagsimula sa isang ritual na sinundan ng pagbasa ng mga barangay resolusyon. Mga idol at kabayan, salamat naman at bukas na ang isip ng ating mga kababayan sa tulong ng ating pamahalaan, Armed Forces of the Philippines at local government unit upang matuldukan ang matagal ng paninindlang ng mga anay ng lipunan sa ating mga kabataan. Sa bagong Calarian, Zamboanga City, gabi ng 13 ng Hunyo taong kasalukuyan, nakatanggap ng impormasyon ang Naval Task Group Sulu o NTG Sulu ng isang bimotor na bangka na kalaunan ay natuklasan bilang MLC Glory ay nagkaroon ng problema sa makina sa gitna ng malakas na alon sa karagatan sa pagitan ng Basilan at Sulu habang patungo sa South Obian, Tawi-Tawi mula sa Zamboanga City. Ito ang dahilan para tumulak sa MLC Glory na gumawa ng isang distress call na nasagap ng Marina at ipinasa sa Philippine Navy. Bilang tugon sa impormasyon, kaagad na nagpadala ang National Task Group Sulu ng isang multi-purpose attack craft o impact na may bow number BA-487 upang magsagawa ng operasyon sa paghahanap at pagsagip upang hanapin ang MLC Glory at iligtas ang mga pasahero nito. Ayon sa Naval Forces Western Mindanao Public Affairs Office, hanggang alas 12:15 ng 14 ng Hunyo 2021, 19 na mga pasahero ang nailigtas ng impact BA-487 mula sa MLC Glory. Ang nasagip ng mga pasahero ng MLC Glory ay kasama rin ang kapitan ng bangka. Batay sa isang panayam sa kapitan ng bangka, habang ang kanilang sasakyang dagat ay naglalakbay malapit sa hilagang silangan ng Bitinan Island at Bangin-Bagi, Sulu, tumagos ang tubig dagat sa katawan ng kanilang motor bangka na naging sanhi ng pagtirik ng makina. Alinsunod dito, 5 mga pasahero ang tumalon sa dagat at kalaunan ay nasagip ng isang dumadaan na bangkang pangingisda. Ang mga nailigtas na individual ay pagkatapos ay dinala sa headquarters ng 4th Marine Brigade sa Luok, Sulu, kung saan binigyan sila ng atensyong medikal. Binigyan din sila ng mainit na pagkain at pagkatapos ay nilipat sa staff house ng munisipalidad ng Luok para sa kanilang pansamantalang pananatili habang ginagawa ang koordinasyon para sa kanilang ligtas na pag-uwi. Si Colonel Hernani Sungano, Philippine Navy, ang commander ng National Task Group Sulu, ay pinuri ang mga opisyal at kalalakihan ng BA-487 para sa kanilang matagumpay na operasyon at hinimok ang mga tropa na panatilihin ang kanilang kahandaan na tumugon sa mga emerhensya sa dagat. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!